Tuluyan ng ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito'y matapos ideklara ng komite na walang sapat na basihan at substansya ang mga paratang upang ituloy ang pagdinig. Kabilang narito ang reklamong inihain ng Makabayan Block. Pero ayon kay Professor Froilan Calilong, isang political analyst, inaasahan na niya ang resultang ito dahil sa kakulangan umano ng paghahanda sa mga nasabing reklamo. Siyempre kinakailangan talaga, no, as with any other case, there must be that probable cause, no. At least magkaroon tayo ng sustansya, magkaroon ng batayan, magkaroon ng laman yung reklamo. Pero nakita naman natin, we cannot have a good and competent impeachment complaint if we are just presenting mere allegations without substantiating or at least at the very least some very simple circumstantial evidences. Hindi rin ikinatuwa ni Calilong ang hindi pagtanggap sa ikatlong impeachment complaint na inihain ni former Congressman Mike Defensor at Attorney Jing Paras. Para sa analyst, mas may bigat at mas may laman sana ang reklamong ito. Nakita natin ito dito sa unang impeachment complaint, no. Kaya nga I am very dissatisfied na hindi tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na inihain nila former Congressman Mike Defensor, Jing Paras, no, kasi sa aking pananaw yun talaga yung mas may lalim, mas may sustansya at mas may laman na impeachment complaint. Naniniwala ang analyst na posibleng taktika ito upang harangin ang mga seryosong reklamo, isang estratehiyang nagamit na rin umano noong mga nagdaang administrasyon. Samantala, nagpasalamat naman ang Malacanang sa naging desisyon ng Kamara ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro na sunod ang tamang proseso at nanaig ang katotohanan sa pagbusisi ng mga mambabatas.